Yon mga masters, bali 8 videos, araw-araw tuwing umaga na po tayo mag-a-upload. Maraming salamat sa mga solid kong masters dyan na patuloy pa rin na sumusuporta sa aking mga ina-upload na kwento o videos. At sa mga hindi nag-skip, maraming salamat po sa inyong lahat. At mag-iingat po kayo palagi and God bless. Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 8 videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 8 videos nga po ma-upload ko. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Goshen PH at shoutout kay Rene Boy Tuya. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Ang mukha ni Aaron ay nakatayo sa tabi ng kanyang malamig, at ang kanyang mga mata ay nakatitig sa kanya na parang kamatayan. Ikaw Luruaksan, halatang hindi inaasahan na habang seryoso siyang nagsasalita, hindi alam ni Han Sanchen na katabi niya nang imulat niya ang kanyang mga mata. Tumayo pa siya at tinitigan siya na parang kamatayan, kailan ka nagising? Puyat na ako simula noong sinabi mo ang unang salita. Puno ng galit ang mga mata ni Aaron, at pinatigas pa ng malamig na hininga ang hangin sa paligid. Sila, di ba? Uminom si Aaron sa malamig na boses. Saglit na natigilan si Luruaksan, ngunit hindi siya nagpanik. Dahan-dahan siyang tumayo, oo, tama ka. Ang taong iyon ay ako. Nahuli mo si Ivory at sila. Malamig na sinabi ni Aaron na ang Buddha sa kanyang paningin ay kakain ng mga tao. Ang Aaron ay hindi kailanman magiging magalang sa sino mang lumipat sa Unyong Sobyet upang salubungin ang tag-araw. Paano kung nahuli ko siya? Nang makitang alam ni Aaron ang katotohanan, hindi rin nag-effort si Luruaksan na itago ito, at nabawi ng buong tao ang lamig ng nakaraan. Isang invisible wave of killing ang direktang umatake sa Aaron. Han 3,000 teeth close bite, galit mula sa puso, 2 kamao ang biglang humawak kay Luruaksan ng malamig at hindi siya natakot uminom ng malamig, tatalikod ka sa akin para sa murang babaeng iyon. Gayunpaman, Aaron, mangyaring ilipat ako. May karapatan ka bang magalit sa akin? Ang pakikipagrelasyon ni Su Yingxia ay maliit lang na parusa ko sa iyo. Kung hindi ako kontento, mamamatay siya anumang oras. Panipi, nang marinig ito, natigilan si Aaron, ano ang ibig mong sabihin? Hinamak ni Luruaksan ng ngumiti, napakakaiba. Ang buong plano ay inayos ko, kasama ang pagsasabi sa kinaroroonan ni Ivory sa mga tao sa dagat ng Shenge at yung Sheng lugar. Ako din, sabi ni Luruaksan na may malamig na ngiti. Mingayo is your spy, malamig na sabi ni Aaron. Siyempre, kung hindi, kapag kinubkob ka ng lahat ng mga nihilist, akala mo talaga pupunta ka para tulungan ka, sa sandaling handa na ito. Sabi ni Luruaksan sa malamig na boses, mula nang maalis mo ang gininto ang sikada sa kamay ni Wang Huan, sa palagay ko hindi ka madaling mamatay, kaya lagi kong hinahayaan si Chimeng na bigyang pansin ang sitwasyon ng ilog at lawa, na eksakto kung ano ang inaasahan ko. Kapag lihim kang umunlad, hindi ko lang hinahayaan si Chimeng na ikalat ang balita para sabihin sa iyo na ang daw 12 at ang iba pa ay ligtas, ngunit tinulungan din kitang gumawa ng isang maraming bagay sa lihim. Kung kinakailangan, handa akong tulungan ka anumang oras. Paano ang Aaron? Kahit na itinuturing kitang aso, hindi kita kayang alagaan. Pero sobrang kontento na ako sayo. Ang Jedi ay lumaban muli, at tinamaan pa ang gamot na God Pavilion ng walang anumang lakas sa pakikipaglaban. Gayunpaman, ang isang aso ay palaging isang aso. Kung kinakailangan, kailangan ka pang bugbugin ng aking amo para ipaalam sa iyo ang iyong pagkakakilanlan. Panipi, ang tungkol kay Ivory ay ang tunog ng babala ko sa iyo na ipaalam sa iyo na kahit na malakas ka, isa ka lang langgam na maaaring durugan hanggang mamatay sa harap ni Luruaksan.
Huwag kang maging masuwayan noong nasa tuktok ka ng Kishan. Sabi ni Luruaksan na may malamig na ngiti. Naunawaan ni Han Sanchen, kaya sinasadya niyang ipadala ang especially iyan na si Mingyu, at biglang kumilos upang labanan ang kanyang hukbo kung kinakailangan. Pero napakatalino talaga ng babaeng ito. Sinabi niya ang balita sa Yaoshen Pavilion at yung Shengxi area, ngunit ang nakuha niya ay hindi niya kailangang ilipat ang kanyang kamay para ituro ang Aaron. Kahit na ang Aaron ay kailangang aminin na ang kaayusan na ito ay napakamapanlikha. Ang pinakamahalagang bagay ay ang bagay na ito ay maaari ding matagumpay na paganahin ang Aaron na maglunsad ng counter-attack sa Yaoshen Pavilion at yung Shengxi area upang mahanap si Ivory. Ito rin ay halos nagpapahina sa lakas ng kabilang partido. Sa disguise, isang bagay ang ginawa ng Aaron para sa tuktok ng asol na bundok. Ang ganitong plano ay hindi malupit. Are you kidding me? Malamig na sabi ni Aaron. Paano kung makipaglaro ako sa iyo? Ivory, Han Nayan at lahat ng kaibigan mo ay nasa aking mga kamay. Aaron, mayroon ka bang pagpipilian? Malamig na ngumiti si Luruaksan at pagkatapos ay maluwag na sinabi, orihinal, akala ko nagkakasundo kayo, mabuti sa akin sa panahong ito. Gusto kitang gantimpalaan at ay panggako sa iyo na palayain ang mga tao. Aaron, mali ang iyong pinili. Remember the question I asked you at the Sleepy Fairy Valley. Si Ivory at Han Nayan ay nasa isang tabi, ngunit ang daw 12 at Moyang ay nasa kabilang banda. Kaya't nagtanong ako sa iyo ng 2 tanong. Sa kasamaang palad, sinabi mo sa akin na ang pagharap sa banta ay upang alisin ito. Ivory, para sa akin, ay ang pagbabante ng pagnanakaw sa akin kapag sinagot mo ang pangalawang tanong, pinatunayan mo rin ang sagot. Nang marinig ang mga salitang ito, tinitingnan ang malamig na kabalintunaan ni Luruaksen. Naalala ni Han Sanchen ang eksena noong araw na iyon at agad na naunawaan ang tunay na kahulugan ng kanyang 2 tanong sa lambak ng engkanto. Ang murang babaeng ito, mula sa simula hanggang sa huli, ay mataas sa paglalaro sa sarili, ngunit pinilit din ang sarili na talikuran ang pagpili na iligtas si Ivory. Isipin dito, Aaron galit mabaliw na susunog, ang katawan biglang itim na gas biglang lumitaw, galit lumitaw sa mga mata, Aaron galit. At, hindi makatwirang galit. Hindi. Sa katawan, naramdaman din ng kaluluwa ng Magic Dragon ang abnormalidad ng pag-iisip ni Aaron at biglang nagising sa kanyang panaginip. Ikaw, ano yung sinabi ko sa'yo nung lumabas ka? Sabi ko wag ka talagang magalit, at wag kang magwawala. Bago ko pa matapos yung sasabihin ko, niyang ka na talaga. Shit, how could you be kaya kalmado kapag nakahiga ka sa akin? Sa kalawakan, ang espiritu ng masamang dragon, na hindi namamalayan, ay hindi maiwasang uminom sa mahinang boses sa oras na ito. Sa kontrata ng kaluluwa, nararamdaman niya na ang Aaron ay lalong nagagalit. Kasabay nito, siya ay nagiging mas hindi makatwiran at wala sa kontrol. Damn it, hawakan mo. Medyo balisa ang Magic Dragon. Hindi niya talaga naintindihan na ang Aaron, na sobrang kalmado at walang katulad sa kanyang sarili dito, ay nagpakita na ang kanyang estado ng pag-iisip ay napakataas. Paano siya naging ganoon wala pang isang sandali pagkatapos niyang lumabas? Ito ay hindi kapanipaniwala sa kanya. Sa ilang lawak, sa palagay niya ay mas sophisticado ang Aaron kaysa sa kanyang veterano na nabuhay ng daan-daang libong taon. Paano niya nagagawang sumabog ang kanyang emosyon ng ganoon kadali? Ang pakiramdam ng Magic Dragon ay natural na tama. Kahit na ang edad ng buhay ni Aaron ay isang langit at isang lupa kumpara sa Magic Dragon, ang kanyang karanasan sa buhay ay mas mababa kaysa sa Magic Dragon. Sa buong buhay niya, si Han Sanchen ay namumuhay ng hakbang-hakbang sa proseso ng pagtitiis. Kailangan niyang tiisin ang lahat ng uri ng kahihiyan sa lahat ng oras, ngunit kailangan niyang mag-ingat. Kung magkamali siya, mawawala sa kanya ang lahat. Hanggang ngayon, alam ng Aaron kung gaano ito kahirap. Siya lang ang nakakaalam nito. Ngunit hindi malinaw na ang Magic Dragon ay isang dragon. Ang Aaron ay hindi isang dragon, ngunit siya ay may kaparehong hindi mahawak ang kaliskis gaya ni Ivory. Sa oras na ito, puno ng galit ang mga mata ni Aaron. Wala siyang pakialam na lokohin siya ni Luruaksen. Gayunpaman, kung kasama rito si Ivory, talagang hindi ito katanggap-tanggap. Naglakas loob pa siyang pagtawanan ang buhay ni Ivory. Tila naramdaman ni Luruaksen ang walang katapusang galit ni Aaron, ngunit hindi siya natatakot.
May hawak siyang mahalagang chip sa kanyang kamay. Ang Aaron ay isa lamang langgam na maaaring durugan anumang oras sa kanyang paningin. Kapaki-pakinabang ba ang magalit? Ang mundong ito ay ang mundo ng Mangfo. Hinamak ni Luruaksan ang malamig na ugong, at pagkatapos ay naging mabangis ang kanyang mukha. Kung gusto mong magalit, gusto kong lumuhad ka at maging malambot. Han Sanchen, lumuhad ka. Walang sumagot, ang mga mata lang ni Aaron ay namumula dahil sa galit. Ang dugo sa katawan, sa ilalim ng pagsilang ng magic blood, ay nagiging sobrang aktibo at kumukulo. Magic blood burns, dugo ng hayop kumukulo. Hoy, Aaron, kinakausap kita. Itinaas ni Luruaksan ang kanyang ulo at tiningnan ang dagwang mga mata ni Aaron, ngunit siya ay natigilan. Si strong as her, arrogant as her, ay nagulat din sa uhaw sa dugo at malamig na mga mata ni Aaron. Ikaw, anong ginagawa mo? Bahagyang umatras ng kalahating hakbang si Luruaksan, nakatitig sa Aaron. Tahimik si Aaron, ngunit humihingal na parang baka. Ilang sandali pa, sinabi niya sa malamig na boses, nasaan si Ivory, nasaan si Hanayan? Kung ikaw ay masunurin, sila ay magiging ligtas, ngunit kung ikaw ay hindi masunurin, hindi mo na sila makikita muli sa iyong buhay. Pinilit din ni Luruaksan ang isang mahinahong galit na boses na lumaban. No one can make her humble, including Aaron. I'll ask you for the last time, where are Ivory and Hanayan? Boom! Ang itim na masamang espiritu ni Aaron ay biglang sumabog mula sa buong katawan niya. Ang itim na espiritu ay kumalat na parang isang madilim na mabituing kalangitan at isang itim na tigre. Ito ay lubhang kakaiba. Ang buong katawan ay 3 talampakan ang haba, at ang chi ay nakakalat sa labas. Sa hindi inaasahang pagkakataon, tuwirang pinasabog nito ang lahat ng patay at buhay na nilalang sa paligid nito. Napakalakas ng bagyo. Bahagyang nagulat ang puso ni Luruaksan, at nagulat siya sa langit at tao sa ilang sandali. Pero sa sumunod na segundo, sumimangot siya. Bagamat hindi sila magkaibigan ni Aaron, hindi pa nagkaroon ng ganitong masamang espiritu si Aaron sa kanyang pangunawa at kamakailang relasyon. Impluwensya ba ng dugo ng dragon? Isipin dito, Luruaksan kamay bahagyang gumagalaw, buhay at magpakailanman sa sandali bahagyang imbakan puwersa. Sabi ko, gusto ko sina Ivory at Hanayan. Umuungol. Sa isang dagandong, ang itim na hangin ay sumabog. Sa itaas ng kanyang ulo, nararamdaman ni Fang Fo ang dagandong ni Aaron. Maaliwalas ang kalangitan at wala na ang araw, naiwan na lamang ang mga itim na ulap. Kung saan ang Aaron ang sentro, ito ay bumubuo ng isang malaking puyo ng tubig, na umalingaw-ngaw mula sa itaas hanggang sa ibaba. Sa lupa, lumilipad na buhangin at bato, malakas na hangin. Ang pagkalat ng itim na gas biglang bumalik, patay sa paligid ng Aaron. Umuungol. Bigla na lang naging mga multo ang mga itim na ulap na iyon sa paligid ng Aaron. Mabangis sila at umaatungal. Bigla silang naging itim na gas at patuloy na pinalilibutan ang Aaron. O sila ay nagiging mga hayop at umikot, tulad ng dating naglalaho. Sa gitna ng itim na kapaligiran, bahagyang umitim ang balat ni Aaron at nakalabas ang kanyang mga ugat. Mukha siyang demonyo. Ang gwapo niyang mukha ay kasing puti ng papel, kasing putla ng dugo. Pulang-pula ng dugo ang mga mata niya. Ang itim niyang buhok ay biglang naging silver white at biglang namula sa dugo. Sa itim na hangin, ang mahabang buhok ng kulay ng dugo ay tulad ng seda, tulad ng dugo, tulad ng coagulation, maliwanag at nagniningning. Kung ang pilak na buhok at gininto ang katawan ni Aaron ay ang Diyos ng digmaan, kung gayon ang Aaron ay ang masamang espiritu, tulad ng masamang Diyos. Sa pagkakaiba-iba ng Aaron, ang langit ay gumagalaw at ang mga ulap ay lumundag, ang lupa ay nababalot ng kadiliman, at ang malakas na masamang espiritu ay kumakalat kasama mo. Kahit na si Aoshi nakara-rating lang sa kampo at iba pang mga tao sa immortal na si Area at Yaoshen Pavilion, o handa na silang iwaksi ang sarili nilang alyansa matapos mapanood ang excitement, lahat sila ay nabigla sa pangitain at isa-isang tumakbo pabalik. Lolo, nariyan. Iminulat ni Aoyi ang kanyang mga mata at tumingin sa kampo sa tuktok ng asol na bundok. Ang mga itim na ulap ay nasa tuktok, ang gitnang puyo ng tubig at ang liwanag ng dugo ay dumadaloy sa kalangitan, direktang tumatakip sa lupa. Ang langit at ang lupa ay magkakaugnay, napakaraming mahika,
Hindi napigilan ni Wang Wenji na lunukan ang kanyang boses, ang Magic Chiba ay isang Magic Dragon. Mukhang nagulat din si Ye Gucheng. Kahit malayo siya roon, nararamdaman niya ang napakalakas na masamang espiritu. Kahit sa ilang lawak, ang masamang espiritu ngayon ay mas malakas kaysa sa pagharap sa masamang dragon nang siya ay nakulong sa Dragon Mountain. Buhay ba ang Dragon Goyu also Leng Wei? Bihirang sumimangot si Noao Shi at kinagat ang kanyang mga labi. Ang hininga ng masamang espiritong ito ay katulad ng hininga ng masamang dragon, ngunit mas malakas ito. Hindi ba posible iyon? Agad na ibinuka ni Wang Xuanzi ang kanyang bibig, ang Magic Dragon ay ang sinaunang Devil King, at ang magic power nito ay napakalakas ngayon na walang makakatalo dito. Paano magkakaroon ng mas malakas na magic power kaysa sa kanya? Doon, ano ang nangyayari sa? Hindi sumagot si Aoshi. Nakatingin lang siya sa kabilang dulo. Gusto rin niyang malaman kung ano ang nangyayari. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po.